Guys, update lang ito sa iba pa na naka-diversify na mga konting asset ko lang naman. Andito tayo ngayon sa may GCash under the Grow. So naalala ko noong mga nakaraang taon, andito naman yun makikita yung pinaka-history, no? Marami tayong mga videos regarding GCash. So, isa ito sa mga application din na ginagamit natin aside from this one, na kung saan kung meron tayong airdrop na nakukuha, kino-convert natin dito. Mamaya, i-share ko sa inyo, like for example, ano ba yung isa sa mga maingay na airdrop, yung Pi, na mamaya try natin dito na i-convert gamit itong application na ito. So, ngayon, punta muna tayo dito kay GCash. Ayan. Ito, meron akong nilagay dito, if I'm not mistaken, almost 6K din nata. So, as of now, nasa 7,400. Isa din guys, sa strategy ko dito sa end ko is naghanap ako ng other way na makapag-diversify doon sa low risk, no? So, check natin ito. Pwede nating i-check ito eh. So punta tayo dito sa my GFunds. And fill out ko lang ito. And I have other liquidity source. Confirm. And proceed to GFunds. No? Ayan. So, mapapansin natin dito, meron akong nailagay na 4,408. Makikita natin dito yung units na ito. Kahit papano ay nag-earn naman ito. Past 1 year return, meron tayong 27%. Aggressive pa nga yung fund risk rating natin dito. So, mga kasama dito is Microsoft, Apple, Alphabet, Google, Samsung, no? So, yan yung pinaka-fund picks nitong Atram Global Technology Feeder Fund. So, yun guys, no? Yung risk appetite natin dito moderate. Transaction history natin 2024, no? Started tayo noong 2023. Nagdagdag lang tayo ng pakonti-konti sa mga airdrops na nakuha natin. So, yun guys, isa sa mga strategy ko doon is to diversify din sa mga low risk. So, itong application guys na ginagamit natin, ayan. So, for example, sa Pi, no? And other airdrop. So, dito sa application na ito, ginagamit ko rin ito para makapag-convert ng like yung airdrop tokens. So, doon sa may mga Pi before na free lang nakuha, dito rin at nila na-convert. And then, for example, no? So, meron naman tayong video na ginawa noon before kasi sobrang daming nagtatanong. So, ginawa natin yun ng video. Again, guys, no, itong video natin today is just a tutorial lang for ideas. It doesn't qualify as an investment or financial advice. Hope you got some insights dito, especially sa mga nagtatanong. And itong application natin na ginagamit is naka-block ito sa atin, no? So, wala pa itong pinaka-Kaspi license. Please be aware of that, guys, no? And ito lang, just want to share my experience. And again, not financial advice, no? As we can see dito, ito yung pinaka-user interface. Kailangan lang ma-verify para ma-explore. Siguro step by step na lang para mas makita nyo. And sa mga nagtatanong, no? So, if ever man na meron kang airdrop na makuha, ay pwede dito sa application papunta sa GCash, no? So, karamihan kasi na ginagamit natin is GCash yung means to withdraw nung mga airdrops or rewards. So, dito sa may gitna, merong trade. Ayan, may convert. And then, hanapin nyo lang dito yung, for example, meron ako ditong 86 Pi. So, ima-max ko lang ito. And then, preview quote. So, ito yung makukuha natin na USDT. So, more or less, 1K in PHP. So, convert lang natin yan. And then, ayun. So, ganun lang siya i-convert and then done. Pwede rin naman dito guys sa may trade. Ayan. And then hanapin mo yung spot. And then dito sa pinakataas, select mo dito yung Pi, for example. Ayan. Pi USDT. And then select mo itong sell. And then for example, meron kang 86 or kung magkano man yung airdrop tokens na nakuha mo. This is only an example guys. So 86. And then sell mo lang siya dito, no? So sell. And then it will automatically sell na yun kasi naka-market order ka. Limit order kasi merong mga, for example, gusto mo siyang ibenta ng mas mataas, limit order. Pero kung gusto mo na siyang ibenta kagad, is market order lang na option. No? So, pagkatapos niyan, punta lang dito sa my home tab. And then, P2P trading lang. And then, sell. Payment methods, palitan mo ng GCash. Apply. And then, sa amount, for example, yung 19. Enter.
So, more or less 1K yon. So, select ka lang dito ng may verified na merchant, yung may mga badge, at yung online. And then, maganda yung rating, no? And then, yung completion rate niya. So, pagkatapos niyan, punta tayo dito sa pangalawa, 99.90. Sell natin siya dito. If first time mo lang dito guys, i-set up mo yung pinaka GCash mo, yung pinaka number kung saan doon mo marireceive yung pinaka payment. So, sa end ko naman, na-set up ko na. Simple step lang naman yon kasi merong steps na nakalagay naman sa screen. So, susundan mo lang yon. So, for example, 19, and then sell USDT, 0 fees. And then, sa payment method dyan, yan na yung steps na set up mo yung pinaka-payment method mo. And then, pagkatapos nyan, sell ko lang ito since, and then sa end ko is na set up ko naman yung pinaka GCash ko, no? So, confirm ko lang ito or continue. And passkey lang. And then, meron lang siya dito yung pinaka-note, no? So, punta ka lang dito sa chat. Ayan. And, okay ka lang ito. Ayan, meron ako mga previous na cash out din pala dito. So, sasabihin ko lang GCash details in my profile. Then, thank you. So, balik lang tayo sa GCash natin. Okay lang natin to. And then, login lang ako dito. So, meron akong 2.5 dito na available sa GCash ko. So, ayan. So, wait na lang natin na mai-proceed niya ito. So, 1,105 yung worth 19 USDT. No? Ayan. So, check muna natin guys. So, 2,540. Ayan, merong notification ka na marireceive. So, refresh natin. Ayan. So, 3,645 na. And, nag-reflect na no. Bibigyan niya din dito yung pinaka-payment proof. Ayan no. So, ito yung pinaka-payment proof. Pagkatapos niya, na-release now lang. And then, I've received the full amount and agree. And then, pagkatapos niya, na-release crypto. Continue. And, ganun lang siya kadali. Andito na sa pinaka-GCash mo yung USDT na kinonvert mo into PHP. And then, you receive the payment mo. So, pagkatapos niyan, I look for other alternative pa. Since meron ako ditong available balance, I look for other alternative. Kung wala naman akong paggagastusan, ay dito ko nilalagay, no? For example, dito sa may save. Ayan, meron din ako dito. So, meron kasing certain like savings, no? So, dito ko rin siya nilalagay. Again, it's my own strategy naman ito. Again, I'm just sharing my experience lang dito. And then sa grow, ito yung kanina. So, yun yung mga option ko dito guys, no, na kung saan if meron akong nakuha na airdrops, like profits as well, dito ko siya dinadiversify, no. So, yun yung isa sa mga approach ko dito, sa end ko. And again, hindi ako financial advisor guys, hindi rin ako professional. I'm just sharing my experience lang dito. We should consider pa rin ang risk and reward para mas magkaroon kayo dito ng informed decisions guys, especially sa crypto space. Yung ginagamit nating application, hindi siya registered sa SEC. Meron na ring advisory yung application na yon na ginagamit natin. Pero sa end ko, as well as sa mga nagtatanong, I just share some steps lang at pinaka-tutorials lang. Dito sa Gcrypto, ayan, yung ibang option na gagamit ko dito, like yung save, yung grow. Yun, hope you got some updates, insights dito sa video natin today. Kung meron pa kayong mga questions dito, feel free to comment lang sa comment section ng video na ito. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.